Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa programang ito, BQA Tagalog. Ang ating paksa ay tungkol po sa katawan ng ating Panginoong Yahushua. Marami po kasing nagsasabi at nag-aangkin na ang kanilang iglesia ang tinutukoy na iisang katawan ng Panginoong Yahushua. Sa makatwid, kung hindi ka kabilang doon po sa kanilang samahan, hindi ka kabilang sa katawan ni Yahushua, kaya hindi ka magkakamit ng kaligtasan. Napakahalaga na suriin po natin ang paniniwalang ito. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay maghandog muna ng panalangin. Ama naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Yahuwah, dakilang Aba, ikaw pong aming sinasamba at kinikilala na lumikha sa aming lahat. Sa iyo po kami sumasamba dahil ikaw po, Ama, ang makapangyarihan sa lahat. At ang kaloob mo sa amin ay ang karapatan, lumapit sa iyo at magpasalamat. Panginoong Yahushua, magsusuri po kami ngayon. Gaya po ng dati naming ginagawa, nakikisuyo kami sa iyo. Bigyan po kami ng tamang pagkaunawa sa lahat ng aming pinag-aaralan. Pakisugo muli ang iyong banal na espiritu para kaming lahat makinabang at makaalam ng katotohanan patungkol sa kaligtasan. Ama, pakipatawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pakibasbasan ng lahat ng mga makikinig. Lahat po kami ay matuto ng iyong kalooban. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Unang-una, kami po ay nagpapasalamat sa Ama na meron po tayong ganitong pagkakataon na maging sama-sama sa programang ito upang suriin ang ilang mga paniniwala ng iba't ibang pangkati ng relihiyon. Kasama po dyan ay ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang layunin po natin ay hindi po saktan ang damdamin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Gusto lang nating liwanagin yun pong paniniwala nila na tayo ay apektado sapagkat syempre gusto din natin maligtas. Kung kanilang sasabihin na hindi po tayo maliligtas, kinakailangan nating suriin yun. Kaya ang paksa po natin, ang Iglesia ni Cristo ba ang iisang katawan ni Cristo? Ngayon, bakit po natin ito tinatalakay? Meron po kasing isang programa sa Iglesia ni Cristo. Ang pamagat po ng kanilang programa doon po sa internet ay ang pagbubunyag. Napakaganda ng kanilang titulo, paksa. Yung title ng kanilang programa, ang pagbubunyag. Kasi yan din po ang ating ginagawa, di ba? At dapat lang, kasi tayo po pinagkalooban ng Biblia, para suriin yon, tapos bunyagin yung mga mali na ating sa pagkaunawa ay nakakaapekto ng maraming tao. Kaya mga kapatid, atin pong susuriin yung kanilang inaangkin sa kanilang programang ito,
Ito po ay galing po sa YouTube, Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Meron pong ang pagbubunyag ng paksa, alin ang marami at alin ang iisa. Kaya pinakapaksa nila, alin ang tunay na iglesia. Ayon po sa kanilang pagtuturo, ang tunay na iglesia, of course, Iglesia ni Cristo na bumangon noong 1914 sa Pilipinas. Ito raw po ang iisa, ang tinutukoy daw po na marami ay ang mga kanilang kaanib. Kaya yung marami ay sama-sama sa iisa, yung iisang yon ay ang organisasyon na tinatawag na Iglesia ni Cristo. Ngayon, ayon po sa kanilang paliwanag, dito po sa programang ito, meron pong binabanggit sa Colosas 1:18 na kanilang binasa. At siya ang ulo ng katawan sa makapigbagay ng iglesia. Kaya meron pong iglesia, meron pong katawan. Yung katawan ni Cristo, yun po ang iglesia. Kaya sinitas silang Colosas 1:18. Pagkatapos sinitas ang Colosas 1:18, ito ang kanilang paliwanag. Ang iglesia ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang pinakaulo. Sa makatwid, ito ang tunay na iglesia. Kaya batay po sa kanilang paliwanag, sa Colosas 1:18, yung katawan ay tumutukoy daw sa katawan ni Cristo. Wala namang pumali doon. Tama po na ang katawan ni Cristo, yun po tinatawag din na iglesia. Pero aling iglesia ang tinutukoy doon? Kaya pagkatapos silang banggitin ito, binanggit din nila, lahat ba naman ng iglesia na nakatatag ngayon sa mundo ay katawan ng ating Panginoon Kristo? Lahat kaya ay tunay na iglesia. Kaya dito po sa kanilang thinking, pagkatapos ng basahin ng Colosas 1:18, ang kanilang paniniwala, yung salitang iglesia na binabanggit sa Colosas 1:18, tumutukoy po sa organisasyon na nakatatag sa mundo ngayon. Yun ang kanilang mentality. Kaya inaalam nila, yun ba yung Roman Catholic Church, yun ba yung Baptist Church, yun ba yung Iglesia ni Cristo, yun ba yung Assembly ni Yahushua. Yeah? Inaalam nila alin yung iglesyang tinutukoy doon na yung isang katawan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya meron silang follow-up question, lahat ba ng mga nakatatag na relihiyon ngayon ay kasama doon po sa isang katawan ng Panginoong Yahushua? Kaya meron silang tanong ngayon, alin ang marami at alin ang iisa? Para sagutin yung tanong ngayon, dito po sa Roma 12, talatay 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Kaya binasa nila ang Roma 12:4 hanggang 5 at pagkatapos basahin ng Roma 12:4-5, ito pong kanilang paliwanag kung paano iisa ang Panginoong Kristo na ulo, iisa rin ang iglesia na katawan niya. Wala naman pong pagtutol doon. Totoo naman, isa lang ang katawan ng ating Panginoong Yahushua. Pero meron pa silang binanggit, gaano man karami ang kanyang maging kaanib, ay nananatili pong sama-sama sa iisang organisasyon. Hindi po sila denominasyon, hindi po sila nagkakasekta-sekta. Kaya tandaan natin na alinmang pangkati ng pananampalataya na denominasyon, nakakasekta-sekta, ay hindi po yan tunay na iglesia. Kaya ang paniniwala nila, yun pong binabanggit na iisang katawan ng Panginoon Yahushua, yun po'y tumutukoy sa kanilang iglesia. Iglesia ni Cristo. Kaya kung hindi ka kabilang doon po sa iglesia ni Cristo, kabilang ka sa iba't ibang pangkati ng pananampalataya at relihiyon, wala ka doon sa isang iglesia ni Cristo na bumangon noong 1914 sa Pilipinas, hindi ka kasama sa isang katawan ng Panginoong Yahushua. Nakakalungkot naman kung totoo po yun. Kung totoo po yun, dapat bumalik tayo doon po sa iglesia ni Cristo noong na itinatag noong 1914. Kaya nga po natin sinusuri ang paksang ito. Totoo ba na ang iglesia
ay iisang katawan ni Kristo. Itong aalimin natin. Yung binabanggit ba sa Colosas 1:18 na iglesia, na katawan ng ating Panginoon Yahushua, iyon ba ay tumutukoy sa organisasyon na ang pangalan ay Iglesia ni Kristo? Kasi wala po tayong pagtutuli na yung binabanggit sa Colosas 1:18 na iglesia ay katawan ni Kristo. Hindi po tayo tumututol doon. Ang tinututulan natin at inaalam at sinusuri natin, yun bang iglesia na binabanggit na katawan ni Kristo, yun ba ay ang organisasyon na ang pangalan ay Iglesia ni Kristo? Kaya basahin po natin ang Colosas 1:18 at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Meron pong binabanggit si Apostol Pablo na siya ang ulo. Sino po yung ulo? Panginoong Yahushua. Meron din po siyang binabanggit na katawan. Katawan po nino? Katawan ng Panginoong Yahushua. Ilan ang kanyang katawan? Siyempre, iisa lamang. Hindi po dalawa ang katawan ng ating Panginoong Yahushua. Isa ang kanyang katawan. Alin ang iisang katawan ng Panginoon Yahushua? Yun pong kanyang iglesia. Iglesia ang nakasulat po dito. Subalit, pagka binanggit sa Biblia, yung salitang iglesia, ano pong tinutukoy? Pakinggan po natin. Suriin natin ito po sa Blue Letter Bible. Ito po kasing binanggit sa Colosas 1:18, yung katawan ay the church. O definite article, church. Yung church sa English galing sa Griego, ekklesia. Greek word 1577. Translated sa English, church. Sa Tagalog, iglesia. Kaya yung iglesia na tinutukoy doon, na katawan ng ating Panginoon Yahushua, yun po'y ekklesia. Yung salitang ekklesia, marami po yung kahulugan. Pinaka-root word po noon galing sa derivative of G2564, a calling out. So makatwid, yung ekklesia, tumutukoy sa mga tinawag. Kaya yung mga tinawag at tumugon sa panawagan, sila po ay kabilang no sa tinatawag na ekklesia. Gayunpaman, marami pong kahulugan yung salitang ekklesia. Kaya kung susuriin po ninyo, doon po sa Blue Letter Bible, marami po siyang iba't ibang definition sapagkat marami pong paggamit ng salitang ekklesia na kung titingnan po natin yung konteksto, makikita natin yung iba't ibang kahulugan. Ang ating pong inaalam, yung pong kahulugan in a Christian sense. Kung paano ito ginamit, ayon po sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya kung susuriin po natin ang Biblia, marami palang kahulugan yung salitang ekklesia. Pero sa ating pag-aaral, ang ating pong susuriin yung may kinalaman sa ating ginagawang argumento. Ang isa pong definition ng ekklesia o iglesia ay a company of Christians. Ito po'y samahan ng mga kumikilala sa ating Panginoong Yahushua. Ito po'y isang definition. Meron pang isang definition. Ito'y tumutukoy sa kabuuan ng mga Kristiyano na namatay at mga maliligtas. Kaya dalawa po ang banggit dito ukol po sa ekklesia. There are two senses of the word iglesia na dapat nating mapansin ayon po sa paggamit ng salitang ekklesia sa Biblia. Unahin po natin sa pagsuri yung binabanggit dito sa unang definition natin, company of Christians. Ito po ay tumutukoy sa samahan ng mga Kristiyano. Ito po yung mga local congregations, lokal na mga grupo, iba't ibang grupo sa iba't ibang panig, sa iba't ibang lugar sa panahon ng mga apostol na sila'y sumasamba, nananalangin, sila'y sama-sama, nagpuputol-putol ng tinapay at nagpupuri sa Ama at sa Panginoong Yahushua. Ito'y samahan ng mga Kristiyano. Ano-ano pong mga talata na ang kahulugan ng salitang ekklesia ay samahan ng mga Kristiyano, mga grupo dito sa lupa. Pakinggan po natin ng Galatia 1:1-2.
mula kay Pablo na isang apostol, kasama ang lahat ng kapatid dito, ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Yahushua Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. Mahal kong mga kapatid, sa mga iglesia diyan sa Galacia. Doon po sa Galacia, maraming iba't ibang mga iglesia. Maraming mga grupo na sama-sama sila at ang kanilang dahilan kung bakit sila nagsama-sama ay para po sambahin ang Ama at ang Panginoong Yahushua. Sa makatwid, doon po sa Galacia, maraming mga iba't ibang grupo na iglesia. Kaya yung pong salitang iglesia sa Galacia 1:1 hanggang 2, tumutukoy po yan sa samahan ng mga Kristiyano. Saan pa natin mababasa na yun pong kahulugan ng salitang eklesia ay tumutukoy po sa samahan ng mga Kristiyano. Unang Korinto 4:17, dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Kristo, gaya ng itinuro ko saan man dako sa bawat iglesia. Napansin po ninyo, ang sabi ni Apostle Pablo, yung iglesia hindi po iisa dito, kundi marami. Sa Galacia, yung iglesia hindi po iisa, kundi marami. Maraming mga iglesia sa Galacia. Pinabanggit niya dito, saan man pumunta si Apostle Pablo, meron siyang mga dinadalo na mga iglesia. Sa makatwid, yung salitang iglesia, hindi po iisa kundi tumutukoy sa marami. Hindi isang iglesia, kundi maraming iglesia. Ano pa ang katunayan nito? Unang Korinto 16:19, binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Ilang iglesia pong binanggit ni Apostle Pablo sa Asia? Marami. Hindi po isa lang. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Kayo'y binabating malabi sa Panginoon ni Aquila at ni Priscilla, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Mga kapatid, marami palang mga iglesia. Ang sabi ni Apostle Pablo, maraming mga iglesia sa Asia, kahit doon po sa bahay ni Aquila at ni Prisca, Priscilla ba yan? Andoon po yung iglesia sa kanilang bahay. Sa makatwid, yung salitang iglesia, ang isang kahulugan noon ay tumutukoy sa samahan ng mga tao na kumikilala kay Kristo. Kaya halimbawa sa panahon natin ngayon, merong grupo na tinatawag na Assembly of Yahushua. Iglesia po yun. O kaya sabihin po natin isang Presbyterian Church. Iglesia po yun. Iglesia ni Kristo. Iglesia po yun. Sapagkat sila po ay grupo ng mga tao sa isang lugar na sila ay, kung bakit sila nagtitipon ay para po sambahin ng Panginoong Yahushua. Yun ang isang definition ng iglesia. Pero meron pong pangalawang definition ng iglesia. Ano po yun? Ang sabi po dito, the whole body of Christians scattered throughout the earth. Ang kabuuan ng mga tunay na Kristiyano na kalat-kalat sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama po dyan yung mga Kristiyano na namatay na at maliligtas at makakarating sa langit. Sa makatwid, yung tinutukoy na eklesia, hindi lang tumutukoy dun po sa local congregations o mga grupo sa panahon natin ngayon. Yung salitang eklesia tumutukoy din po sa katawan ng ating Panginoong Yahushua. Anong ibig sabihin nun kapag binabanggit katawan ng ating Panginoong Yahushua? Yun po ba'y tumutukoy sa isang pangkatin lang ng relihiyon o tumutukoy sa isang grupo lang ng relihiyon? Kaya halimbawa sabihin natin Catholic Church lang o kaya Iglesia ni Cristo lang, Lutheran Church lang. Alin po bang tinutukoy dito na katawan na isa na iglesia? Basahin po natin ang Kolosa 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya
ng kadakilaan. Ayon po kay Apostol Pablo, yung paggamit ng salitang eklesiya dito na tumutukoy sa katawan ng ating Panginoon Yahushua. Ito po ba ay mga grupo na ginawa o inorganize sa mga tao dito sa mundo? Hindi po. Ang nag-organize ng katawan na ito ay ang ulo. Sino po yun? Ang Panginoong Yahushua. Anong katunayan na ang tinutukoy dito na katawan, na iglesia, hindi po yung mga grupo na sama-sama sa iba't ibang mga lugar, kundi sa kabuuan ng mga maliligtas. Ituloy po natin ang pagbasa sa 19:20. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Sa makatwid, yun pong salitang iglesia na binanggit ni Apostol Pablo na iisang katawan ng ating Panginoon Yahushua, ang nagtatagya hindi po sino mang tao dito sa lupa, kundi ang Panginoon Diyos at ang ating Panginoong Yahushua Kristo. Aling katawan ang tinutukoy? Yung kabuuan ng mga pinagkasundo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yahushua. Sa makatwid, ito'y tumutukoy sa mga tinawag upang matubos ng dugo mula noon, ngayon, at sa hinaharap pa. Kaya yun pong tinutukoy na eklesiya na katawan ni Yahushua, iba po sa eklesiya na samahan lamang ng mga iba't ibang tumatawag sa ating Panginoong Yahushua. Pagka eklesiya na katawan ni Yahushua, yun po kabuuan ng mga maliligtas. Anong katunayan na kapag binabanggit eklesiya na katawan ni Yahushua, hindi po yung tumutukoy sa isang organisasyon lamang? Efeso 1:21-23, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sangkalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa Kanya. Sinasabi ko, sa kaiba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinangungusap hindi lamang sa sanlibutan ito kundi naman sa darating, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng Kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, na kapuspusan niyong pumupuspos ng lahat sa lahat. Alin po yung iglesia, yung definition o kahulugan ng iglesia, kapag ito ay tinatawag na katawan ng ating Panginoong Yahushua, ang ibig sabihin po nun ay ang kabuuan ng lahat ng bagay sa lupa at sa langit, kasama lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan at pagkasakop. Lahat po yun kasama sa katawan ng ating Panginoong Yahushua. Tanong, meron po bang nakatatag ngayon na iglesia o isang pangkatin ng relihiyon na napailalim sa kanila yung kapamahalaan, kapangyarihan, pagkasakop? Wala naman eh. Meron po bang organisasyon ngayon na napailalim sa kanila ang mga bagay sa langit? Wala naman eh. Di ba? Yun pong nakikita natin sa panahon natin ngayon, yung iba't ibang iglesia na nakatala sa gobyerno, lahat ng mga iba't ibang sekta ng relihiyon, lahat po yun, mga kapatid, hindi tumutukoy sa kabuuan ng katawan ng ating Panginoong Yahushua. Kapag ka-iglesia na katawan ni Yahushua, ang tinutukoy lahat ng mga tinawag noon, ngayon, at sa hinaharap. So makatwid yun ang pangalawang kahulugan ng salitang iglesia.
Ang pangalawang kahulugan ng salitang iglesia ay katawan ni Kristo na tumutukoy sa kabuuan ng mga tinawag kay Kristo, past, present, and future. Kaya dapat natin alamin, yung po sa Colossus 1:18, yung salitang iglesia, yun po ba ay tumutukoy sa iglesia ni Kristo na organisasyon? Kasi kung babasahin po natin ang Colossus 1:18 at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, tama ba na yung salitang iglesia dyan, palitan natin ang iglesia ni Kristo? Kasi siguro yan ang magandang yan ang magandang version ng Biblia na kanilang hahanapin. Kung meron silang mahahanap na ganyang version, di ba? At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia ni Kristo. Pero wala pa akong nalalaman na isang version na yan ang nakasulat. Sapagkat yun pong iglesia na tinutukoy po dyan, hindi po yan tumutukoy sa isang organisasyon dito sa lupa. Anong katunayan na yung iglesia na binabanggit yan, hindi po yung iglesia ni Kristo. Hindi po yung iglesia ni Kristo sapagkat nung sinulat ni Apostol Pablo ito, wala pang iglesia ni Kristo. Meron na bang iglesia ni Kristo? Nung isulat po ito ni Apostol Pablo, kailan ba itinatag ang iglesia ni Kristo? Hindi ba nung 1914 lang? Sabihin natin na pinipilit nila na yung iglesia na binabanggit sa Colossus 1:18 ay ang iglesia ni Kristo lamang na kanilang iisang organisasyon na bumangon noong 1914. Kapag totoo yun, ibig sabihin, hindi kasama yung mga apostol sa mga maliligtas. Hindi kasama yung mga unang tinawag. Sapagkat yung mga tinawag nung una, yung mga apostol na tinawag, sila ba'y kabilang sa iglesia ni Kristo na itinatag lang noong 1914? Hindi naman eh. Kaya hindi po tamang sabihin na yun pong iglesia na binabanggit sa Colossus 1:18 ay iisang organisasyon sa lupa. Hindi po yun ang tinutukoy ng salitang iglesia. Ang totoo, hindi maaaring angkinin ng alinmang religious organization ngayon na sila ay ang iisang katawan ni Kristo. Bakit? Sapagkat walang tao dito sa mundo ang pwedeng maging ulo ng katawan ng ating Panginoong Yahushua. Sino lang ang nakakaalam kung sino ang bumubuo dun sa katawan na isang iglesia? Sino lang? Yung ulo. Sino po siya? Ang ating Panginoong Yahushua. Bakit siya lang ang makapagsasabi kung sinong kabilang sa kanyang katawan? Sapagkat siya lang ang makapagsasabi kung sino ang maliligtas. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, halimbawa, sa iglesia ni Kristo, lahat ba ng kaanib sa iglesia ni Kristo maliligtas? Siguro hindi natin masisiguro yun. Di ba? Sabihin natin ng tao tumanggap ng bautismo. Bakit ba siya binautismohan? Dahil ba sa pananampalataya? Baka naman iba, binabautismohan, hindi dahil sa sumasampalataya, kundi gusto lang magkaroon ng asawa. Di ba? Kung minsan nangyayari yun eh. Ibig sabihin, hindi natin alam talaga kung sino po yung mga maliligtas. Yung mga maliligtas, sila yung kasama sa isang katawan ng ating Panginoong Yahushua. Sa makatwid, yung iglesia na katawan ng ating Panginoon Yahushua, yun po ay binubuo ng mga maliligtas. Ang nakaalam na kung sino maliligtas, walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya siya lang ang makapagsasabi kung sino ang kabilang sa tunay na katawan niya. Hindi natin pwedeng sabihin, kasama ka sa Katoliko, kasama ka sa katawan ng ating Panginoong Yahushua. Kasama ka sa assembly ni Yahushua, kasama ka sa katawan ni Yahushua. Sino lang ang makapagsasabi nun? Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya dapat natin malaman, sino po ba talaga ang bumubuo sa iisang katawan ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Pakinggan po natin dito po sa pahayag 1 sa talatang 11 na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia, at sa Laodicea. Alam po natin ang paksa dito sapagkat pinag-aralan po natin ang tungkol po sa 7 iglesia. Pag sinabing 7 iglesia, alin ang tinutukoy?
yung mga iba't ibang samahan sa Turkey. Di ba? Sinuri po natin ang pinag-aralan. Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at sa Laodicea. Ngayon, yun pong mga nasa Efeso, yung mga nasa Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea, sila ba ay nasa loob ng iglesia? Yes or no? Parang trick question po yun eh. Di ba? Sila ba ay nasa iglesia ng Efeso? Opo. Sila ba ay nasa iglesia ng Smyrna? Opo. Pero ang tanong, lahat ba ng nasa 7 iglesia kasama sa katawan ng ating Panginoong Yahushua? Yan ang tanong. Kasi isipin mo, kung kabilang sila sa 7 iglesia, kasama sila kung sa isang katawan ng ating Panginoong Yahushua. Hindi. Ang tinutukoy po dito yung samahan. Pero merong kasama sa samahan na hindi kasama sa katawan ng Panginoong Yahushua. Anong katunayan? Pakinggan po natin ang pahayag. 3:1, 4 hanggang 5. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami, ikaw ay buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit. Kaya kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Tanong, meron po bang mga kaanib sa 7 iglesia pero hindi po kasama sa katawan ng ating Panginoon Yahushua? Ano pong sagot ninyo? Opo, pero sino nakakaalam? Ang Panginoong Yahushua. Halimbawa, doon lang sa lokal, doon lang po sa samahan, sa Sardis. Anong akala ng marami? Yung pong iglesia ng Sardis, maliligtas yan. Bakit? Sapagkat buhay na buhay sila eh. Pero anong sabi ng Panginoon Yahushua? Hindi. Sila ay patay. Kaya sino makapagpapasya? Panginoong Yahushua. Maaari natin sabihin, nakatala sila sa Sardis, miyembro sila sa Sardis, iglesia sila doon sa Sardis, nag-aangkin sila ng kaligtasan, pero sino po rin ang magpapasya? Panginoong Yahushua. Kaya yung tunay na nasa katawan ng ating Panginoon Yahushua ay ang mga tinawag ng Panginoon Yahushua at hindi binura ang kanilang pangalan mula sa aklat ng buhay. Sino lang nakakaalam? Panginoong Yahushua. Sa palagay po ninyo, yung anghel ng Sardis, alam niya kung sino yung maliligtas sa kanyang kongregasyon? Hindi niya alam. Sino lang ang makapagpapasya? Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Sa makatwid, ang Diyos at si Kristo lamang ang nakakaalam kung sino-sino ang bumubuo sa isang katawan ni Kristo. Kaya maraming mga iglesia. 7 iglesia. Totoo, marami pa kaysa 7. Maraming mga iglesia sa Galacia, maraming mga iglesia sa Corinto, maraming mga iglesia sa Roma, maraming mga iglesia sa iba't ibang lugar. Hindi lang 7. Ito'y halimbawa lamang. Pero dito po sa 7 iglesia, hindi ibig sabihin silang lahat ay kasama sa isang katawan ng ating Panginoong Yahushua. Ang katumbasan po nito sa panahon natin ngayon, mayroong Baptist Church, di ba? May Lutheran Church, may Iglesia ni Cristo Church, mayroong Assembly of Yahushua Church, at iba pa. Pero hindi po sila ang iglesia. Yung Roman Church, hindi ang iglesia. Iglesia ni Cristo Church, hindi po yun ang iglesia na katawan ni Cristo. Hindi pwedeng angkinin ng alimang pangkati ng relihiyon dito, Lutheran, Iglesia ni Cristo, Assembly of Yahushua, at iba pa, hindi na pwedeng angkinin na sila'y katawan ni Cristo. Ang makapagsasabi lang nun, sino? Ang ating Panginoong Yahushua. Kaya, ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang mga tunay na nasa katawan ni Kristo ay ang mga sumunod sa ating Panginoon Yahushua sa kanyang mga pinagagawa. Hindi po yung napabilang sa anumang relihiyon.
sapagkat ang kaligtasan at pagiging katawan ng ating Panginoon Yahushua hindi nakabatay kung sa anong religious group ka bilang. Nakabatay po yun sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Teka muna, meron po silang binanggit na Roma 12:4 hanggang 5, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Pagkatapos yun, sasabihin nila kung paanong iisa, Panginoon Jesucristo na ulo, iisa rin ang iglesia na katawan niya. Gaano man karami ang kanyang maging kaanib, ay nananatili pong sama-sama sa iisang organisasyon. Hindi po sila denominasyon, hindi po sila nagkakasekta-sekta. Kaya tandaan natin na alinmang pangkati ng pananampalataya na denominasyon, nagkakasekta-sekta, ay hindi po yan ang tunay na iglesia. Sa makatuwid, ginamit po ang Roma 12:4 hanggang 5 para ituro yung tunay na katawan ni Kristo, yung tunay na iglesia, ito po iisang organisasyon na iglesia ni Kristo. Diba? Kasi nga, sama-sama daw sa isa't isa. Kaya alamin natin kung bakit po ito sinabi ni Apostol Pablo. Basahin natin muli ang Roma 12:4 hanggang 5, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Totoo po ba na ang kabuuan ng mga maliligtas ay nasa katawan ni Kristo? Opo. Totoo po ba ang mga sangkap na sama-sama ay sama-sama at sa isa't isa? Opo. Sinulat po yun ni Apostol Pablo. Pero bakit po sinabi ni Apostol Pablo, sa isang katawan kay Kristo, mga sangkap ay sama-sama sa isa't isa? Ano pong dahilan kung bakit isinulat yun ni Apostol Pablo? Para ba ituro na ang katawan ni Kristo ngayon ay ang iisang organisasyon lamang? Pakinggan po natin ang tres, kasi para natin malaman kung bakit binanggit ni Apostol Pablo ang 4 hanggang 5, dapat natin alamin yung talatang nasa tres. Kasi yun ang sinasagot ng kanyang paliwanag dito eh. Diba? Bakit yung binanggit yung 4 hanggang 5? Dapat alamin yung konteksto sa talatang 3. Kaya basahin po natin yung 3 hanggang 5. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na binahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Anong layunin ni Apostol Pablo? Kung bakit niya po binanggit na may iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa? Hindi po para ituro na yun pong iisang katawan ni Yahushua ay iisang religious organization lamang. Napansin niyo po ba kung anong layunin ni Apostol Pablo, kung bakit niya binanggit ang Roma 12:5 at gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at magkasangkap na sama-sama sa isa't isa? Binanggit niya yon para i-emphasize na dahil tayong lahat kasama sa katawan ni Yahushua, pantay-pantay tayo. Hindi pwede isa higit sa iba. Pantay-pantay lang tayo, sama-sama sa isa't isa. Kaya nga anong sabi ni Apostol Pablo sa talatang 3? Huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niya isipin. Huwag isipin ng sino mang sangkap sa katawan ni Yahushua na siya'y higit sa nararapat. Kasi merong iba na sangkap na sa katawan ni Yahushua, pero gusto maging ulo. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Dapat tayo ay pantay
Pantay. Kasi kapag ka ikaw ang ulo, ibig sabihin ikaw ang nagpapasya para sa kabuuan ng katawan, di pinalitan mo na sino? Ang Panginoong Yahushua. Tama po ba yung mga kapatid? Pero isang tao na magpapasya sa kabuuan ng katawan, kapag totoo yun, siya na si Yahushua. Siya na yung ulo. Hindi po dapat yun. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Huwag kayong mag-isip na merong tao na sangkap na sa katawan ni Kristo, pero ang kanyang dating, hindi lang siya sangkap, ulo pa rin siya. Di ba? Kaya sabi, hindi. Tayo pantay-pantay. Tayo mga sangkap, sama-sama sa isang katawan. Yung ulo, si Yahushua. Hindi pwede. Yung sangkap, ulo din. Kasi kapag gano'n, magkakaroon ng problema. Itong layunin kung bakit binanggit ni Apostol Pablo, huwag isipin ng sino man na siya higit sa nararapat. Kasi pagka gano'n, magkakaroon ng abuso sa kapangyarihan, abuso sa pangangalaga sa eklesiya o sa iglesia. Anong katunayan? Ito po yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Hindi po niya tinutukoy na sama-sama sa isang organisasyon lamang. Pakinggan po ninyo. Sa Roma 4, 2-4, pinasa po natin para lang makita niyo pong konteksto, Roma 12. Di ba? Tuloy natin doon po sa Roma 14, Roma 14, Roma 14, 2-4. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman. Ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman. Ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman. Sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin yun ng Panginoon. Nakita niyo po, mga kapatid, kung bakit sinabi at pinayo ni Apostol Pablo na tayo, mga kasama sa iglesia, ay dapat ang turing natin sa isa't isa ay sangkap na sama-sama sa isang katawan. Para huwag umastang Panginoon ang sinuman sa atin. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo yun? Sapagkat dun sa Roma, mayroong mga grupo na salungat sa paniniwala ng ibang grupo. Opo, meron silang paniniwala ukol kay Kristo. Sumasampalataya sila sa Panginoon Yahushua. Sumasampalataya sila sa Diyos na lumikha sa kanila. Pero nagkaroon ng pagkakaiba sa paniniwala ukol sa kung anong pwedeng kainin. Iba, pwedeng kainin lang lahat. Iba, hindi pwedeng kainin. Gulay lang ang dapat kainin. Kaya hindi po sila nagkakasundo sa kanilang pananampalataya ukol sa pagkain. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, hindi dapat hatulan ang lingkod ng iba. Kaya kung sasabihin po ng isang pangkati ng relihiyon, ang relihiyon lamang namin ang totoo, ang iba ay hindi totoo, ang relihiyon lang namin ang maliligtas, ang iba hindi maliligtas, ano pong ginagawa nila? Umahatol. Sino pong hinahatulan nila? Hinahatulan nila yung lingkod ng Panginoong Yahushua. Ang sabi po, hindi natin dapat gawin yun. Ano pang isang halimbawa? Pakinggan po natin, 5-6. May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. I want to pause for a while. Napansin po ninyo, doon po sa lokal ng Roma, doon po sa lugar ng Roma na binubuo ng iba't ibang grupo ng mga sumasampalataya, hindi po sila nagkakasundo. Halimbawa sa anong dapat kainin o kaya anong araw ang banal, marami po silang hindi na pagkakasunduan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain
Niyon alang-alang sa Panginoon. Sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yun namang hindi kumakain ng hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganon alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung grupong ito hindi sumasampalataya sa pinaniniwalaan mo. Pero kung ginagawa nila yung kanilang paniniwala alang-alang sa Panginoon, wag mo silang husgahan. Bakit? Ginagawa nila yun para kanino? Sa Panginoon. Alang-alang kay Yahushua at nagpapasalamat din sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi po karapatan natin bilang sangkap ng katawan manghusga sa ibang sangkap ng katawan. Hindi po, wala po sa lugar na tayo na mga alagad ay huhusga sa alagad ng Panginoong Yahushua. Hindi po tayo ang maghuhusga. Kaya nga, sino ang maghuhusga? Pakinggan po natin ang 7 hanggang 12. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o mamatay tayo sa Panginoon sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko at ang bawat isa'y magpupuri sa Diyos. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, wala tayong karapatan humatol sa sino mang kumikilala sa ating Panginoong Yahushua. Bakit? Sapagkat kung kinikilala ng isang tao na ang Panginoon Yahushua ay namatay at binuhay na magulit para sa Kanya, sabi ni Apostol Pablo, sapat na yun para siya maging alagad din ng Panginoong Yahushua. Kung alagad siya ng Panginoon Yahushua, huwag mong husgahan yung ibang paniniwala niya. Bakit? Sapagkat sino ang huhusga? Yung Panginoon, hindi po ikaw. Kaya kung mayroong magsasabi, ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, di ba, ang magpapasya kung anong tama o mali, pinapalitan na ng sino? Ang Panginoon Yahushua. Siya na naging ulo. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung nakasulat sa Roma, 12:4 hanggang 5, nung sinabi ni Apostol Pablo na tayo sama-sama sa isa't isa, hindi po para sabihin na iisa lang organisasyon ang katawan ni Yahushua. Hindi. Ang dahilan kung bakit sinabi yun ni Apostol Pablo ay para huwag mag-angkin ng sino man, meron silang karapatan na maghusga sa mga kasama sa katawan ng Panginoong Yahushua. Kaya yung Roma 12:4 hanggang 5 na ginagamit po ng Iglesia ni Cristo, hindi po yun nagpapatotoo na isang organisasyon lamang. Hindi. Lalo pa nga nagpapatunay yun na yung tunay ng mga maliligtas ang makapagpapasya lamang. Sino? Ang Panginoong Yahushua. Kung sasabihin ng isang pangkatid ng relihiyon, kami lang ang maliligtas, kayong lahat, hindi kayo kasama. Hinuhusgahan nila yung mga alagad ng ating Panginoong Yahushua. Yan ang pinagbabawal ni Apostol Pablo. Kaya dito po sa kanilang konklusyon, kaya tandaan natin na alinmang pangkati ng pananampalataya na dinodenominasyon, nagkakasekta-sekta, ay hindi po yan ang tunay na iglesia. Mga kapatid, ang issue po dito ay hindi kung sa anong denomination kakabilang o kung anong sekta kakabilang. Ang pagiging tunay na katawan ni Kristo ay hindi nakabatay sa kung anong sekta, anong grupo, anong iglesia, o anong denominasyon kakabilang. Hindi po Nakabatay po ito saan? Sa ating kaunayan sa ating Panginoong Yahushua. Kaya, sino po ang tunay na nasa katawan ni Yahushua? Kristo. Sino? Sila ba'y kabilang sa Iglesia ni Kristo? Sila ba'y kabilang sa Roman Catholic Church? Sila ba'y kabilang sa Assembly ni Yahushua? Sino ang mga tunay na nasa katawan ng ating Panginoon Yahushua?
Hindi nakabata yun kung anong saan ka miyembro. Nakabata yun sa iyong kaugnayan kanino? Sa Panginoong Yahushua. Paano natin malalaman kung tayo ay nasa katawan ng ating Panginoong Yahushua? Nakabatay po yan kung sinong pinaniniwalaan mo na ulo. Kung tayo nasa katawan ni Yahushua, sinong dapat na maging ulo natin? Panginoong Yahushua, hindi ang pamamahala. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Sino ba ang pinakikinggan ninyo? Yung ulo na Panginoong Yahushua o ang pamamahala? Sino bang pinakikinggan po ninyo? Kasi kung ang pinakikinggan natin ay ang pamamahala, di siya ng ulo. Di ba? Sino ang dapat pakinggan? Panginoong Yahushua. Hindi. Kasi ang Panginoong Yahushua nagsasalita sa ginagamit ng bibig, ang pamamahala. Hindi po yung sinabi ng Biblia. Sino po ba? Ayon po sa paliwanag ng banal na kasulatan, ang tunay na nasa katawan ng Panginoon Yahushua sapagkat ang kinikilala na kanilang pinakaulo na gumagabay sa kanilang buhay, gumagabay sa kanilang paglilingkod ay ang Panginoon Yahushua. Ito po sa huling talata na ating babasahin, sa pahayag po 3:19 hanggang 20, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo't talikuran ng iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain ako kasama niya. Sino po ang tunay na nasa katawan ng ating Panginoong Yahushua? Yung pong nakikinig sa Kanya bilang ulo niya, bilang tagapagligtas niya, kasi karapatan po ng ulo ng katawan na magdisiplina sa mga alagad niya. Si Yahushua, sinasaway tayo, pinapalo, sapagkat gusto niya maligtas tayo. Para tayo makinabang sa ginagawa niyang pagdidisiplina, ano pong dapat natin gawin? Ang sabi po, dapat matuto tayong makinig sa kanyang tinig. Sapagkat siyang mangunguna sa atin. Sapagkat siyang ating pangulo. Hindi po sino mang pastor dito sa lupa. Walang iba kundi ang Panginoon Yahushua lamang. Kaya yung mga kabila sa katawan ni Kristo, ang nakaalam na kung sino talagang nasa katawan niya, ang Panginoon Yahushua, sapagkat katawan niya yun . Siyang nakaalam. Hindi po pwede tayong lumapit sa sino mang religious leader. Ako ba ay nasa katawan ni Kristo? Ang Yahushua lang ang nakakaalam. Sino ang nasa kanyang katawan? Yung sumusunod sa kanya at nagtatagumpay. Kaya yung kaligtasan, mga kapatid, hindi po yan nakabatay sa pagiging miyembro ng anumang relihiyong nakatatag sa mundo ngayon. Ang pagiging maligtas, ang kaligtasan nakabatay po sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Yan pong ating leksyon. Tayo po'y tumayo at mananalangin. Dakila naming Ama, salamat po ng marami. Maliwanag po ang tinanggap naming aral. Hangad mo na kaming lahat ay magkamit ng kaligtasan. Kaya po nakikisuyo kami. Tulungan mong mag-isip kami ng tama. Sumampalataya kami sa mga bagay na makatutulong sa amin para magkamit ng kaligtasan. Pakibasbasa ng lahat ng aming mga mahal sa buhay. Nawa lahat po kami makaalam ng iyong mga aral upang maging dalisay ng aming pananampalataya at maging gaya kami sa kaligtasan. Panginoon na aming Yahushua, salamat po ng maraming sa iyo. Ikaw po ang aming tagapagligtas. Ikaw po ang aming pangulo. Nawa maunawaan namin ng lahat ng iyong aral para kaming lahat manatili pong kaugnay mo at ikaw ang maging pangulo namin na magtuturo at gagabay sa bawat gawain. Ama, salamat ng marami. Dininig mo ng aming panalangin. Binasbasan mo kaming lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Okay po mga kapatid, salamat po ng marami sa inyong pagsama sa ating Bible study ngayong gabi. Next Saturday po, wala po tayong BQA Tagalog sapagkat we will be
in Edgewood, Washington for our visitation. Kaya itutuloy po natin pagkatapos po ng pagdalaw na yun. Natatapos na po ang ating Bible study ni Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.